Inaayos na ng NDRMC ang agarang pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang hinagupit ng Bagyong Yolanda. Samantala, umabot na sa mahigit 6,000 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng naturang malakas na bagyo. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. 35 araw matapos manalasa ang Bagyong Yolanda, nagtala sa 6,009 ang bilang ng mga nasawi sa Eastern Visayas. Sa Tacloban City lahat natagpuan ang mga bangkay at ang lahat ay walang pagkakakilanlan. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na araw dahil sa patuloy pa rin nakaka-recover ng mga bangkay ang Task Force Cadaver. Anya, umaabot sa 20 bangkay ang kanilang nare-recover kada araw. Hindi naman nadagdagan pa ang bilang ng mga nawawala at ng sugatan sa mga nakalipas na araw. Definitely, medyo tataas pa rin yung bilang natin. But you will notice na we have 1,700. And out of the almost 6,000 na recovered already, 1,800 yung unidentified. Kung titignan natin itong unidentified na 1,800 tsaka yung missing na 1,700, kung imamatch natin yan parang masosolve na yung total number. Sa ngayon ay minamadali na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang magkaroon ng sistema para sa pamamahagi ng financial assistance ng NDRRMC sa lahat ng mga kaanak ng biktima ng bagyo. Ito upang hindi na kailangan magbigay pa ng death certificate ang bawat miyembro ng pamilya. Dagdag pa ni Del Rosario na naka-standby na ang pondo para rito at nais lang na ahensya na mapunta sa tamang tao ang financial assistance na kanilang ibibigay. Tuwing may kalamidad ay nagbibigay ng 10,000 piso ang NDRRMC sa mga kaanak ng biktima ng anumang kalamidad. 5,000 piso naman para sa sugatan. Coordinate with the local government units so that once the LGUs together with the SWD will certify, including the barangay captain will certify that this particular person actually died because of Yolanda, then we will be giving financial assistance. I told them their coordination. So once they are ready, we will be releasing the money from central office to the regional centers. We have the money, it's on standby. We would just like to ensure that this financial assistance will be given to the right persons. Samantala, isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng NDRRMC at ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines. Ito ay pinangunahan ni Undersecretary Del Rosario at ng National Senior Vice President ng REACT na si Filimon Tutica Jr. Dahil sa kontribusyon ng grupo ay nakapag-establish ang REACT Philippines ng mga radio communications sa Bohol matapos ang 7.2 magnitude na lindol nitong October 15. Ngunit aminado ang grupo na hindi sila kaagad nakapaglagay ng linya ng komunikasyon sa Tacloban City dahil maging ang kanilang miyembro ay nabiktima. Kaya naman ang misyon ng grupo ay matatag muli ang kanilang mga miyembro sa Visayas Region. I have to admit that doon sa mismo sa Tacloban, meron members, may grupo kami dati doon. Kaya lang, dahil naglaylo, proceeded immediately to Tacloban. But then, they were not able to penetrate Tacloban because hanggang San Juanico sila. So, in San Juanico, they put up a base radio. So, to communicate with Cebu, with our members in Cebu and of course to Samar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.